Sa ating lahat. Amen. So, purihin po ang Panginoon. So, we praise the Lord sa atin po mga testimonies and memory verses na talagang ano tawag natin dyan? Para tayong nililindol. Yan. So, inuuga tayo ng Panginoon. So, meron tayong aral na natututunan sa mga pagsubok na pinagdadaanan po natin. So, tinuturuan tayo na mas maging prayerful and mas maging dependent sa ating Panginoon. So, yan yung lesson natin. Lahat tayo. So, dumadanas ng mga iba't ibang bagay upang turuan tayong mas mapalapit sa Panginoon. Okay, so salamat po at ngayon po ay dumako tayo sa ating exhortation. At samahan niyo po ako sa First Chronicles or Unang Kronika, chapter 4. Okay, so First Chronicles chapter 4 verses 9 to 10. So ito po ay tungkol sa isang tao na modelo ng pananalangin. Isa sa mga figure ng prayer o ng prayerful man. Ang atin po matutunghayan po sa gabing ito. Okay, so samahan niyo po ako sa First Chronicles chapter 4 verses 9 to 10. So sahin ko po, tingnan po natin sa ating po mga Bible. Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called his name Jabez, saying, because I bore him in pain. Jabez called upon the God of Israel, saying, Oh, that you would bless me and enlarge my border, and that your hand might be with me, and that you would keep me from harm, so that it might not bring me pain. And God granted what He asked. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. So tayo po sandaling yumuko, tayo po manalangin. Aming Diyos, salamat po sa gabing ito na kami po minsan pa makarinig ng inyong pong salita. At sa pamamagitan po ni Jabez na siyang tauhan na amin pong matutunghayan sa gabing ito ay mas maging mapanalanginin po kami. At sa aming buhay pananalangin ay meron po kaming tamang application, Panginoon. Meron po kaming tamang content sa amin pong ipapanalangin. At tamang motibo kung bakit po kami nananalangin. At ang inyo pong tagapagsalita, O Diyos, ay patuloy niyo pong gamitin lamang na instrumento ng inyo pong kapahayagan. At ikaw po lamang ang maitaas sa bawat salita at pangungusap na mapapakinggan po sa gabing ito, Panginoon. Salamat po muli ang Santong Espiritu ang maging gabay namin sa amin pong pakikinig ng inyong pong salita. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Okay, so siguro nakinig na natin to many years ago or recently. Si Jabez. At si Jabez po ay isa sa descendant ni Judah. Kasi ito pong First Chronicles chapter 4 ay ito po ay genealogy. 'Di ba sa Bible lagi tayo nakaka-encounter ng genealogy. Pero ito yung isa sa mga kung na-experience natin, ito yung isa sa mga pinaka nakakatamad basahin. Ano? Na-experience ba natin 'yan? Ang hihirap basahin ng pangalan, tapos yung Tagalog pa, no? So, ito yung isa sa mga challenging part ng Bible na atin mababasa, yung genealogy. So, isa sa genealogy na mababasa po natin sa First Chronicles is si Judah. So, si Judah, alam naman natin, siya yung isa sa mga anak ni Jacob. Isa siya dun sa 12 tribes. At kay Judah po, nagmula ang ating pong Panginoong Jesus. So, dun sa 12 sons, ni Jacob. And dito po sa binasa po natin, so verses 9, so nabanggit po si Jabez. So dalawang verse lang po sa Bible nabanggit si Jabez. So dito lang siya nabanggit. Wala na sa ibang part ng Bible, hindi na siya nabanggit kahit sa New Testament at kahit sa iba pang aklat ng Old Testament. At makikita po natin that sa ating pag-aaral about panalangin or about prayer, so hindi lang po yung tinuturo sa atin is the behavior, yung posture, yung ating pinag-aralan last Wednesday and yung ating prayer and fasting, kung maalala po natin, yung tinatawag nating powerful prayer. So hindi nga nakasalalay sa tao kundi
kung tayo po ay dumidepende ho sa teaching ng Bible. So, nabasa ho natin doon that yung frequency ng pananalangin dapat maya't maya or araw at gabi tayo mananalangin, and we should pray in the Spirit. So, hindi tayo nananalangin kung kani-kanino, kung sino-sino mga taong ipapasaulo sa atin, ang ating dadalanginan, kundi nag-iisa lang, ang ating Diyos. At ito ho ay tinatawag nating praying in the Spirit, which means in concert with the Spirit or side by side with the Spirit. At napag-aralan din po natin yung variety, yung iba't ibang panalangin. So meron tayong tinatawag na general and personal prayer requests, yung tinatawag na prayers and supplications. Napag-aralan din po natin yung tinatawag nating behavior. So that is watchfulness and patience sa ating pananalangin. And yung last, yung tinatawag po nating objects o yung sino ba ang nilalaman ng ating mga panalangin. So lagi bang sarili lang natin ang ipinapanalangin natin sa Diyos? Of course, hindi dapat, kundi lahat po tayo ay maging laman ng ating mga panalangin. At dito po sa ating mapag-aaralan po sa gabing ito, so hindi lang po ang tungkol sa postura at yung motibo po natin sa pananalangin ang matutunghayan dito, kundi kailangan din po tayong maging aware sa mga bagay na ating sinasabi sa Diyos. So the things or the things that we ask to Him in prayer. So ito yung makikita ho natin sa buhay po ni Jabez. Importante din yung tinatawag po nating content ng ating panalangin. Dahil sa content ng ating panalangin, dito ho nagre-reflect yung ating motibo at yung ating puso sa pananalangin. So doon makikita yung selflessness ng ating panalangin, doon sa content, nilalaman, sa content din ng ating prayer makikita kung talaga bang in spirit tayo nananalangin sa Diyos. And meron po tayong dalawang talata. Makikita ho dito, ibinasa po natin sa pamamagitan po ni Jabez. So we have our theme, the sorrow or from sorrow to success. So ito yung ating pamagat. So from sorrow to success. At ang makikita ho natin dito sa ating verse, teka lang po ha. Nawala yung aking Okay, so tingnan po natin muli dito po sa verse 9. So ang sabi po dyan, Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called his name Jabez, saying, because I bore him in pain. So ito yung part na, kasi ang title natin is From Sorrow to Success. So mula sa pagdadalamhati tungo sa tagumpay. So that is the prayer of Jabez. So why sorrowful? So why from sorrow? Kasi ang pangalan mong Jabez, kaya ho pinangalanan siya ng kanyang inang Jabez, dahil ang ibig sabihin po ng Jabez is sorrowful. Or, so makikita ho natin ang ibang kahulugan nito as sorrow bearer. So yun po ang ibig sabihin pala ng pangalang Jabez. So nung hindi lang ipinagbuntis, kundi nung ipinanganak siya ng kanyang ina. So ang sabi niya, ang pangalan mo ay Jabez sapagkat, ang sabi niya, dahil ikaw ay ipinaglihi ko or aking dinala na talagang hindi ko makakalimutan. Talagang ako'y hirap na hirap. I bore him in pain. So siguro yung pregnancy talaga ng nanay, pwedeng marami siyang karanasan talaga nung dinadala niya sa tiyan si Jabez. Kaya nga pinangalanan po niyang Jabez, ang ibig sabihin po is sorrow or sorrow bearer. So, ang objective po natin mga kapatid dito is to grow in our prayer life in terms of what we request to God for. So, sa bahagi ng ating idinudulog sa Diyos, tayo po ay lumago sa ating pananalangin. And we have number 1, first point po natin is the sorrowful beginning. So ito nga, yung pagbibigay ng pangalan sa kanya, na ang sabi nga po is nagdalamhati. Nagdalamhati ang ina ni Jabez nung siya ho ay nilabas. So the time ng kanyang panganganak, and pwedeng
yung kanyang pagbubuntis, yung pregnancy. Ano po? So ito yung experience po ng ina po ni Jabez. So the sorrowful beginning, and sabi po dito is, kahit man si Jabez ho ay may malungkot o tinatawag po nating painful history sa part ng kanyang ina. Pero nakita din po natin sa verse 9 ang kanyang buhay. So sabi naman po dito sa verse 9, he was more honorable than his brothers. So hindi lang ho ibig sabihin na yung pangalan niya ay may kahulugan na hindi mabuti. Ano ho? Kasi nung siya ay pinanganak, talagang nahirapan ng kanyang ina, kaya sa pinangalanan ng ibig sabihin po ay dalamhati. Pero nung siya ho ay lumaki, nung siya ay tumanda, so siya ho ay nakilalang marangal na tao kaysa sa kanyang mga kapatid. So ito yung makikita natin that hindi ho yung pangalan ho. Sabi nga, masasabi natin na kung ano yung pangalan, ito na yung magiging buhay niya. Okay? So, na-experience natin yan. Nabasa mo natin yan in the Old Testament. So, ang ipinapangalan sa kanila is nakabatay doon sa mga kaganapan nung sila pinagbuntis. So, yun po yung mga common na experience na na-encounter ho natin, di ba? Kahit sa atin, halimbawa, nakwento ng nanay natin, anak, kaya itong pangalan mo kasi pinanganak ka, ka-birthday mo si ganito. Alam niyo, nung naalala ko nung time ni Mikey, nung siya ay pinanganak 2015. Doon daw sa memorial, nagpasalamat yung nurse kasi iba na at sabi nga, salamat kasi may pangalan namang iba. Kasi lahat daw ng ipinapangalan ng mga ipinapanganak nung time na yon ay kasikatan kasi nung nung Aldab. So lahat ng pangalan ng alimawa, lalaki, di Alden. Di kung babae, Yayadab. Kung yung tunay na pangalan ng si Maine, si Richard. Kasi yung tunay na pangalan lahat daw ng ipinapanganak, babae, lalaki, may connection sa Aldab nung panahon na yon. Tapos nung tinanong na kami nung pangalan ni Mikey, "Hay, salamat, iba naman." So usually kung sabi nga sa panahon nila o sa panahon natin, yung kapanahunan natin, so pinapangalanan ang bata. So depende sa kasaysayan, kalendaryo, o di ba may kalendaryo ng Katoliko. So may corresponding na pangalan doon sa araw. Yung Eustaquio, Mario. Yan. So lahat yan may corresponding na araw. Doon kukunin nung ina. Anak, ipinanganak ka dito, itong pangalan mo, Eustaquio. Ito anak, ang pangalan mo, Eulogio. Yung mga sinaunang pangalan. Di kay Placido. Yan. So dito, makikita ho natin yung name, So very significant. Pero hindi ho ito naging case kay Jabez. Bagamat ang kahulugan ng kanyang pangalan ay sorrowful, hindi siya naging sorrowful nung siya'y tumanda, siya'y lumaki. But, siya'y nakilala bilang isang marangal na tao. Yan. Kaya, huwag tayong magpadala sa kahulugan ng pangalan natin, na ibig sabihin, kung halimbawa, ibig sabihin ng pangalan natin ay tamad, huwag sana tayong tumandang tamad. Kung ibig sabihin ng pangalan natin ay stubborn, matigas ang ulo, huwag sana tayong lumaki na, kumbaga, nire-reflect natin yung ibig sabihin ng ating pangalan. Okay? So, ito yung nakita po natin. So, the sorrowful beginning sa pangalan, but in life, hindi natin makikita sa buhay po ni Jabez. Na siya ho ay naging sorrowful sa kanyang buhay. So, we have, first, ang subpoint po natin, his mother named him Jabez, meaning sorrowful or sorrow bearer, but, so makikita din po natin yung kabaliktaran pagdating naman sa kanyang buhay, that his name is contrasted with his life. Sapagkat siya ho ay nakilalang marangal na tao. So that is the sorrowful beginning. Now,
we moved on to the last part or the last point, which is the successful ending. So, from sorrow to success, tagumpay ang buhay po ni Jabez. Because in verse 10, ito naman po mababasa po natin, he called upon the God of Israel, saying, "Oh, that you would bless me and enlarge my border, and that your hand might be with me, and that you would keep me from harm, so that it might not bring me pain." And God granted what he asked. So dito po makikita natin yung content ng panalangin ni Jabez. At dito ho mas nakilala yung kanyang pagiging marangal na tao. Kung paano siya nananalangin sa Diyos, kung paano siya ka-prayerful, kung gaano ho siya ka-dependent sa Panginoon. Okay? Kaya dito po, the successful ending, so he requested 4 things and God granted all of these. So ano itong 4 na ito? Hindi po ibig sabihin na kapag nananalangin po tayo ng 4 na ito, sasagutin ng Panginoon. So hindi po ito yung formula. Ano po? Kundi ito po ay, kumbaga, factor kung ano yung prayer na kumbaga pinapakinggan ng Diyos. Kung anong klaseng panalangin ho ang pinapakinggan ng Panginoon. So ito po ang una makikita ho natin. So first, sabi niya dito, "Oh, he called upon the God of Israel saying, "Oh, that you would bless me." So the first na makikita po natin is he prayed to the Lord for blessing. Or he prayed to God for blessing. So ano yung significance ng pananalangin sa Diyos na siya'y pagpalain? Kasi common yan eh. Nakikinig din natin yan sa mga hindi naman, kumbaga, hindi naman Kristiyano. Nananalangin sa Diyos, "Lord, pagpalain niyo kami." Sa mga nasa relihiyon, di ba, ito rin yung kanilang prayer. "Panginoon, pagpalain niyo kami." Pero sa case ho ni Jabez, sasabi niya, "Oh, that you would bless me." So dito po, makikita natin that this is a sober reality that Jabez acknowledges God as the source of all blessing. So ipinapakilala ho ng panalangin ito na si Jabez ho ay kumikilala sa Diyos bilang bukal ng lahat ng pagpapala. The fount of every blessing. Okay? So, spiritual, material, physical, emotional, okay? Lahat yan ang Diyos ang nagpapala. Kahit ulan, kahit salapi, kahit halaman, kahit gulay, lahat ng kailangan ho natin to sustain. To sustain yung ating pangangailangan bilang tao at bilang isang anak ng Diyos. Ang Diyos po ang nagpapala. Kaya, sabi dyan, he prayed for the Lord's blessing. So, he acknowledges God as the source of all blessing and that he asked for his favor. So, kaya maganda yung prayer ho na talagang nagpapakita ho ng dependence sa Diyos. Hindi yung parang kaya na natin kahit hindi tayo manalangin. Kaya nga tayo nananalangin kasi nga dumedepende tayo sa Diyos. So, if we ask Him for a favor sa buhay natin, so that is, ina-acknowledge natin na ang Diyos ang nagpapala. Meron siya na wala tayo. Kaya tayo humihiling sapagkat meron siya na wala ho tayo. Amen? Kaya sabi ng Ephesians 1, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus, who blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. So the emphasis is in Christ. Kung tayo na kay Kristo, lahat ng pagpapala ay nasa atin. Lahat ng hilingin natin sa Diyos, in accordance sa pagpapala na meron tayo, ay ipagkakaloob ng Panginoon. He is the fount of every blessing. He is the source of all blessings. Hindi mo masamang humiling sa Diyos na, Panginoon, pagpalain po ninyo
sapagkat ang Diyos ay mapagpala. Pero baka tandaan ho natin, ang pagpapala niya ay nakasalalay pa rin sa kanyang kalooban. Hindi yung kung gusto nating, Panginoon, bigyan niyo naman ako ng ganito eh. So, hindi po ganon. Sapagkat ang Diyos ho natin ay may sariling kaisipan. Meron siyang sariling panukala sa atin. So, as our application here, adoration must be the basis of our supplication. Lahat ng ating hinihiling sa Diyos, dapat nakapatong yan sa kung ano ang pagkakilala natin sa Kanya. Na siya ay Diyos na mapagpala, na siya ay Diyos na mayaman, na siya ho ay Diyos na mabuti. Doon dapat naka-anchor yung ating paghiling sa Kanya. Hindi yung parang genie ang Diyos. Nahihimas-himasin mo. Para sagutin ang iyong kahilingan. Hindi ho tatlong kahilingan lang ang gustong o ang kayang tugunan ng Diyos. Sabi nga, multiple. Kahit ilan ang ating kahilingan, basta't ipapanalangin natin yan ayon sa kanyang kalooban. Okay? First, he prayed for the Lord's blessing. So muli, adoration must be the basis for our supplication. Next, he prayed for the enlargement of his territory. So, kasi ito yung time na nagkaroon ng hatian. Nagkaroon ng division of land sa promised land. So, merong portion na inalat maliban lang kay Joseph. Kasi ang kay Joseph po is yung dalawa niyang anak, si Manasseh and Ephraim. But dito kay Judah, sabi niya, o sa descendant po ni Judah, which is si Jabez, isa sa kanyang kahilingan, sabi dito, "Oh, that you would bless me and enlarge my border." Enlarge my border. So, siguro, kung una nating basahin to, ano ang ibig sabihin? Kulang ang ibinigay ng Panginoon sa kanya. Kulang yung portion of land na ibinigay sa kanya, kaya humihiling pa siya ng mas malaki. Hindi ba siya satisfied doon sa halimbawa kung may sukat man ito na 1 hektarya o 10 hektarya, gusto niya 100? Ganun bang ibig sabihin ni Jabez? No. Kasi ang sinasabi ho dito, enlargement of territory is consistent with the promise of God. Consistent with what God had promised to Abraham. Bilang siya ang ama ng magiging ama ng maraming bansa. Hindi naman yung sariling lupain ang sinasabi ho dito ni Jabez. Kundi mas marami pang lugar ang maabot ng Panginoon sa pamamagitan ng Israel na makilala kung sino talaga siya bilang Diyos ng Israel. So yun yung ibig sabihin ho dito ni Jabez. Hindi yung lupa lang na laki. Mas malaki dapat ang kanya. So, hindi ganon. So, in our case, it could be a prayer request for the enlargement of our influence and ministry. So, kung ito naman i-apply natin sa atin, maaaring ito ay paghiling natin for the enlargement of our influence. So, siguro, na-experience natin sa buhay natin bilang Kristiyano na, hindi naman ako magaling dyan. Gusto mo lagi left behind ka. Pero ang nais ng Panginoon sa atin, lahat tayo maging usable. Ang nais ng Panginoon sa atin, lahat tayo maging part. Kasi part naman talaga tayo Di ba? Part naman talaga tayo ng katawan ng Panginoon. Tapos ang magiging mindset natin, hayaan mo na. Hayaan mo na sila. So, hindi ho ganun ang design ng Panginoon sa atin. Di ba? Kaya sabi ho dito, for the enlargement of our influence in ministry. So, kung ano na yung ginagalawan natin ngayon, meron ba tayong vision na, let's say, 3 to 5 years from now, mas marami pa tayong ministries na kumbaga maging participant tayo, ma-involve ho tayo? Meron ba tayong ganung vision? Kaya ang application natin dito is, our prayer request must also be vision-oriented or goal-oriented. Hindi lang yung hinihiling natin ay for this month lang,
for this week lang, for tomorrow lang. Kailangan, kumbaga may element of malawak siya. Meron tayong perspective na sana in 5 years from now, kasama na ako dito sa bahaging ito ng ministry. In 3 years from now, sana kasama na ako sa bahaging ito. Hindi yung, hayaan mo na sila. Kasi ang Panginoon naman tumatawag. Ikaw ba, hindi ka ba tinawag ng Panginoon para magministeryo sa Kanya? At hindi lang basta isang ministeryo ang nais ng Panginoon sa atin. Paano kung 2 o 3? Okay? That's why it must be vision-oriented. We should have an outlook of us, halimbawa, Panginoon, sa taong 2030. Yan. Panginoon, I pray na sa taong ito, I pray na sa panahong ito. Yan. So, yun po yung isa ditong makikita ho natin na panalangin na consistent ho sa Panginoon. Consistent sa kalooban niya. Okay? So next, he prayed. Ano po? So hindi lang nanalangin si Jabez na siya'y pagpalain ng Panginoon at siya'y humiling din sa Diyos na palawakin ang kanyang teritoryo o nasasakupan o yung kanyang influence. Kundi sabi dito, he prayed for divine presence. So humiling siya sa Panginoon para sa kanyang patnubay. Ang sabi dito, and that your hand might be with me. Na laging akong hawakan ng Panginoon every step of the way bilang kanyang anak. Bilang kanyang tagasunod. So, hindi yung lagi tayong sarili natin, initiative natin, sarili natin. Tayong masusunod kung kailan tayo attend o hindi, kung kailan tayo magpa-participate o hindi, kung kailan tayo mananalangin o hindi. Tayo nasusunod. So, hindi ito guidance ng Panginoon. Kapag humiling ka ng guidance ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon, so, you are sensitive sa oras. And you seek to prioritize things right. Yan yung sinasabi ko dito. Kaya, again, he prayed for divine presence. So, Jabez seeks the Lord's guidance, protection, and empowering presence in all his endeavors. And this reflects his reliance on God's power. So, siya'y umaasa sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung meron tayong mga successes sa buhay, sa church, we always acknowledge that it is the power of God. Amen? Amen. It is the power of God, not the power of anyone. Hindi ito kapangyarihan ng sino man sa atin. Ito ho ay kapangyarihan ng Diyos, just like the message that we preach. Romans 1:16. It is the power of God for salvation to everyone who believes. The gospel. Okay? Kaya, always seek the divine guidance. Lagi tayong gabayan ng Panginoon. Lagi nating hilingin sa Diyos, Panginoon, gabayan mo po ako. Kapag tayo ay sinusubok sa ating ugali, Panginoon, gabayan po ninyo ako. Kung tayo ho ay sinusubok sa ating kahinaan, kapag humaharap tayo sa mga tao, gabayan mo po ako, Panginoon. Panginoon, hindi po ako magaling magsalita, hindi po ako magaling mag-construct ng salita. Gabayan mo po ako, Panginoon. Kasi wala akong magaling sa atin. Ang Diyos lang ho nagbibigay sa atin ng enablement, kakayanan, para ma-accomplish natin ang atas sa atin. Kaya, Matthew chapter 6, verse 33, seek what? The kingdom of God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. There must be a practice of seeking God in every prayer. So, lahat ng panalangin na ating ipinapanalangin, laging may paghahanap po sa Panginoon. And last, he prayed for protection from evil.
So ang sabi po niya sa last part ng verse 10, and that you would keep me from harm so that it might not bring me pain. So, hindi na to maging sorrow sa akin. Para may play of words na ginamit dito si Jabez. Alam niya yung kahulugan ng pangalan niya, pain, sorrow. Pero, ang kahilingan niya sa Panginoon, sana hindi ako mapalapit sa kapahamakan. Ilayo mo po ako sa kapahamakan, Panginoon. Ilayo mo po ako sa tukso. Ilayo mo ako. Sabi nga ng awit, di ba? Tukso, layuan mo ako. Oh, pero wala tayong in our own na hindi tayo makakapag-resist. But through the power of God, ano po, sa kapangyarihan po ng Panginoon. So, he prayed for protection from evil. Kagaya po ng tinuro ng Panginoon in Matthew chapter 6. Father in heaven, deliver us from the evil one. Lead us not into temptation. So, ito yung tamang response sa ating encounter. Ano po? Personal encounter with sa ating mga kahinaan sa laman. So, Lord, help me to deliver. Sabi nga, deliver me from the evil one. Lead us or lead me not into temptation. So, we should look to God as our defender from evil. Siya ang ating tagapagsanggalang. Kaya dito makikita natin ang Diyos bilang ating provider. Siya ang mapagpala. Siya ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ho ang Diyos na gumagabay. At siya ho ang Diyos na nag-iingat at pumuprotekta sa kanyang mga anak. So ito yung content ng panalangin ni Jabez kung saan ay sinagot ng Panginoon. God granted what He asked. So for our application, remember the victory of Jesus over sin and death. Kaya huwag tayong manalangin na talunan. Kundi tayo'y manalangin bilang tayo nasa panig ng tagumpay. Sapagkat kasama natin ang Panginoon. At ang tandaho na tayo po'y sa tagumpay ay ang palaging, sabi nga, ang palagi nating pag-asa o pagdepende sa Diyos na ating dinadalanginan. Yan po ang panalangin na pinagpapala ng Diyos. Hindi yung marami kang words, banggit ka ng banggit, pagpalain, pagpalain, pagpalain. So, sabi nga, naging sirampla ka na ang salitang pagpapala, ano pa yan? Yung pagpalain. Pero, kung ito na kung ang puso mo naman ay hindi tama sa Diyos, hindi ka pagpapalain. Kundi ang tunay na mapalad sa pananalangin ay ang panalangin kagaya ho ng ginawa ni Jabez. Kinilala niya ang Diyos kung sino siya, bilang Diyos na mapagpala, bilang Diyos na makapangyarihan, bilang Diyos na gumagabay, bilang Diyos na pumuprotekta, bilang Diyos na kataas-taasan. Kaya manalangin tayo na may tamang pagtingin sa Diyos at hindi bukang bibig lamang ang Diyos. Tayo po'y manalangin. O Diyos, salamat sa iyo pong salita. Salamat po sa panalangin ito na magsimbing gabay po namin upang sa aming panalangin, ikaw po ang mabigyan namin ng kaluwalhatian, kaluguran, hindi lamang sa panalangin kundi kung paano po namin tatanggapin ang iyong magiging sagot sa lahat ng ito. Bilang ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Ikaw ang Diyos na mabuti magpakailanman. Salamat o Diyos sa mensaheng ito. Sa iyo po ang papuri at ang pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.